magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hello, 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 hello. Welcome once again, brothers and sisters, to our midweek Bible study. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng kalayaan na makarinig ng kanyang mabuting balita. Ayan. For tonight, before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, Ama. Maraming salamat po muli sa gabing ito na muli kaming makakarinig ng iyong mabuting balita. Hindi lang mabuti, magandang balita sapagkat ito'y magiging kalakasan namin, magiging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay. At Ama, tinatas ko po sa iyo ang mga gagamitin mong mga kapatid ko sa gabing ito mula sa praise and worship team, the band, the song leaders, at higit sa lahat sa aming kapatid na gagamitin mo na mag-preach ng iyong word. Pagpalain niyo po ang kanyang mga labi, ilagay ang mga salitang dapat mamutawi, Panginoon. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight. And yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid. To all covenant members, reminders na meron po tayong election na magaganap on January 31, 2026, 7 a.m. to 3 p.m. Dito po sa Comfy Worship Center, Parañaque. Yan, wag po natin kakalimutan yan, ang ating covenant kay Lord. Yan.
And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang special day. Hallelujah. Happy birthday. Okay, January 28, 2026. Happy birthday, Brother Lucas. Uy! Brother Lucas, Lucas Nocum, happy birthday. Brother Rene Cruz. Brother Orlineo. Uy, Astor. Happy birthday. Sister Blessy De Villa and Sister Pasita Phoenix. And happy anniversary sa mga kapatid natin. Brother Peter and Sister Ellen Nuwas, Brother Ferdy and Sister Benneth Manuntag, Brother June and Sister Femi Carino, and Brother Jem and Sister Shai Garcia. A blessed day to all of you. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Enjoy your day. Okay. Let's prepare ourselves mga kapatid. At tayo sabay-sabay umawit, sumayaw, itaas ang kamay, pumalakpak para magpuri sa ating dakilang Diyos. And now let's welcome our Comfy Music Ministry. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is His name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sin. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen
If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Amen. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege as children of God to be in God's presence. So let's continue worshiping our God, beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord, fill us each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious smile. One more time, everybody. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your
servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God. Our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love. With your constant love. So that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth or made the whole world into being, you were eternally God and will be God. Our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed. You will succeed. Not by might, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Let's magnify the Lord. We magnify
Jesus. Hallelujah. We magnify your name. You are awesome. Lord. There's none like you, O Lord. Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Ayan, napakasarap talagang umawit sa ating Panginoon. Glory to God, music ministry, thank you Lord. Ayan. For tonight, as we continue our series on the book of the Ephesians, let us welcome my co-minister, co-patriarchs, Minister Dodi Balanggit, to continue with chapter 2. Let's welcome our brother. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Sa araw na ito, sa oras na ito, tayo po ay muli magpapatuloy sa pagtalakay tungkol sa aklat ng Epeso. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po. Kasi yung first part po ay natalakay ni Minister Sandy. Yun po yung talatang 1 hanggang 10. At ngayon naman po ay talatang 11 hanggang 22. Subalit, basahin ko po mula verse 1 hanggang 18 po muna, no, mga kapatid. Pero bago po yon, manalangin po tayo sandali. Hallelujah. Thank you, Lord. Mapagmahal naming Ama sa langit, napakabuti ninyo at muli, kami po ay patuloy ninyong ginagabayan, binibigyan ng malusog at malakas na pangangatawan. Iniingatan po sa araw-araw na buhay at pinagpapala upang kami po ay maging pagpapala, maging instrumental po ninyo sa paghahayag ng inyong mga salita. Lord, muli po, iniling ko sa inyo ang kapuspusan ng inyong Espiritu Santo at maunawaan naming lahat ang pahatid mong mensahe. Patuloy po kami na mabago sa aming pakikinig at pagbabasa ng iyong mga salita. Salamat po, Lord, lahat ng luwalhati, papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name, Amen. Okay, thank you Lord, mga kapatid. So gaya po ng nabanggit ko nga po, no? Ito po ay pagpapatuloy ng aklat ng Epeso. At tayo po ay nasa chapter 2 na po, mga kapatid. Basahin ko po muna sa atin sa chapter 2 ng Ephesians. Dito po sa, tingnan natin verse, thank you Lord. 11, mga kapatid, simulan ko po, ano? You were not born as Jews. You are the people the Jews call uncircumcised. Those Jews who call you uncircumcised call themselves circumcised. Their circumcision is only something they themselves to do their bodies. Remember that in the past, you were without Christ. You were not citizens of Israel, and you did not know about the agreements with the promises that God made to His people. You had no hope, and you did not know God. But now you are united with Christ Jesus, and have been brought near to God through the blood sacrifice of Christ. Yes, Christ is the reason we are now at peace. He made us Jews and who are not Jews, one people. We were separated by a wall of hate that stood between us. But He broke down the wall by giving His own body. He ended the law with its many commands and rules. His purpose was to make the two groups become one in Him. By doing this, He would make peace. Through the cross, Christ ended the hate between the two groups
And after they became one body, He wanted to bring them both back to God. He did this with His death on the cross. He came and brought the message of peace to you, non-Jews who were far away from God. And He brought that message of peace to those who were near to God. Yes, through Christ, we will have the right to come to the Father in one Spirit. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. So, ang mga talatang ating binasa, ito po ay merong pamagat na we are one in Christ. And thank you, Lord, kasi ito po yung one of the most wonderful passage in all scriptures. At ang layunin po ng sulat ni San Pablo dito sa chapter 2 ng Ephesians ay para mabigyang diin yung tinatawag na unity of Jews and Gentiles in Christ. So ito po ay pagpapaalala sa kanila that they are now part of one body, no longer separate or divided. Sinasabi po rin ni San Pablo sa mga talatang ito na sila po hinihikayat, ni-encourage sila, no? At tayo din naman, na maipamuhay natin itong unity na sinasabi. Embracing our new identity in Christ. Pero ang pinaka-highlight po ng sulat ni Paul na ito, mga kapatid, ay para ipakita yung pag-ibig ng Diyos, yung God's love and grace, kung papaanong Jesus Christ broke down barriers to create a new unified people. So ito po yung pinaka-layunin ng sulat ni San Pablo dito po sa aklat ng Efeso. At meron itong dalawang bahagi nga na sinasabi, yung two main parts po, mga kapatid. Unang-una yung verses 1 to 10 na una pong tinalakay. It talks about salvation by grace. Kung paano tayo po ay patay sa kasalanan but made alive in Christ. At ito naman pong talatang 11 hanggang 22 actually, nakapokus po ito doon sa sinasabing unity in Christ sa mga Hudyo at sa mga Hintil na maging isa, mga kapatid. So in Jesus Christ, believing Jews and Gentiles are now one. Yun po yung binibigyan natin ng diin dito. Meaning the barriers have been removed. So ang mga believers are members of one body, citizen of one body, nation, and living stones in one temple. At yan po ay nasa saadin po sa 1 Peter chapter 2 verses 1 and 10, mga kapatid. So dito po ay nais kong bigyan ng pansin yung apat na bagay na makikita natin, which is unity of Jews and Gentiles in Christ. Yung pangalawa po ay yung salvation by grace, not works. And thirdly, yung access to God through Christ. At yung panghuli po ay the church as a unified body. So dun po sa unity of Jews and Gentiles in Christ, makikita po natin dun sa verse 14, ang sabi po, for Christ Himself has brought us peace by making Jews and Gentiles one people with His own body. He broke down the wall that separated them and kept them enemies. So, ibig sabihin po ay Jesus ended the separation between Jews and Gentiles. So it means we are all equal in Christ. Yung mga Hudyo at saka mga Hintil ay no more divisions, mga kapatid. So pinapakita rito that sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, wala nang pagkakaiba. No? Ang mga Hudyo at mga Hintil ay naging iisa na sa pananampalataya. Sinasabing iisang pamilya na, kung tawagin, parehong bahagi na ng simbahan. Wala nang siya ay Hudyo, kami ay Hintil,
kundi sinasabing mga anak ng Diyos. At meron na rin pong sinasabing kapayapaan at pagkakaisa. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, siya po ang nagwasak ng mga hadlang tulad ng mga batas, kultura at iba pa para po magkaisa ang lahat. So yan po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Wala nang pagkakaiba, iisang pamilya na, nagkakaroon na po ng kapayapaan at pagkakaisa. Alam niyo, ito pong unity of Jews and Gentiles ay naitutulad. Halimbawa, yung basketball team. Ayan, mahilig po tayo laro ng basketball. Ano? Yung pagkakaiba ng background at husay ng bawat team, pero iisa po ang goal. Doon po natin na mahintulad at maging sa bahay. Iba't ibang bahagi ang bahay. Meron diyang sala, kwarto, kusina, di ba? Pero iisa ang bubong. So yun po yung paghalintulad natin nitong sinasabing unity of Jews and Gentiles. At ganun din naman, parang katulad din ng katawan. Marami din ang bahagi, pero iisa ang buhay. So kaya yun po yung napapaloob dito sa tinatawag nating unity of Jews and Gentiles in Christ. Pangalawa po, yung sinasabi nating salvation by grace, not works. So maraming tao, maaaring hanggang sa ngayon po ay naandun pa rin ang kanilang kaisipan na maliligtas sila dahil sa paggawa ng mabuti. Hindi naman po talagang masama, no? Ay kalugod-lugod nga po yung gumawa ng mga mabubuting bagay, yung makatulong sa kapwa, lalo na sa mga kamag-anak, mahal sa buhay, at kung ano-ano pang bagay na masasabi nating paggawa ng mabuti. Pero tandaan po natin na hindi lamang po doon. Maaaring yun po ay byproduct ng ating relation sa Panginoon na tayo po ay nakagagawa ng mabuti, pero wag naman po sanang isipin ng mga tao o natin na ito po ay automatic ticket na para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Sapagkat ang sabi po ng Efeso 2:8-9, kung ito po ay babasahin natin, ang sabi po ay, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So napakaliwanag po nun, mga kapatid. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Purihin po ang ating Panginoon. So hindi tayo magkakabit ng kaligtasan dahil sa ating mga mabubuting gawa. Pero ibig ba sabihin ay ihinto na lang yung paggawa ng mabuti kasi wala naman palang kaugnayan sa kaligtasan. Hindi po, mga kapatid. Tayo po ay tinawag, pinili noong pamanguna na inaasahan na tayo gumawa ng mabuti. Pero ang kailangan po natin ay tanggapin ng ating Panginoong Kristo para talagang makamit natin yung sinasabing kaligtasan. Naalala ninyo, John 14:6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. So hindi tayo magkakamit ng kaligtasan dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi rin po dahil sa ating pagsunod sa batas o relihiyon, kundi dahil sa awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So ibig sabihin po, salvation is a free gift of God. Not because of what we do, but because of God's grace. It is by God's grace alone that man is saved. Pagka binibigyan nga ng definition natin, yung grace, ito ay unmerited favor, undeserved, mga kapatid. So grace means, pwede rin, the favor and kindness of God. So kagandahang loob ng Diyos pagka sinabing grasya. At yan po ay
talagang biyaya ng Panginoon. Ang sabi po ng Romans 11:6, at kung yun ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yun masasabing kagandahang loob. So maliwanag po mga kapatid, maliligtas tayo hindi dahil sa gawa, kundi sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At ito po ay grasya ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid. Ang pangatlong bahagi po, makikita natin dito sa aklat ng Ephesians 2, particular dito sa 11 hanggang 22, yung nagkaroon ng access to God through Christ. Masarap pakinggan yung may access ako dyan, di ba? Kung anuman at saan man tayo gustong pumunta at anuman ang ating gagawin, mainam na tayo po ay merong access. Diba? Para bang sa panahon natin ngayon ay tiyak na ito'y isang pribilehiyo para sa atin. Maaaring maka-discount pa tayo, di ba mga kapatid? Pero sinasabi po rito, yung access to God through Christ ay talagang biyaya ng Panginoon. Sabi po ng verse 18 ng chapter 2, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Yun po, yung pinakamagandang naganap sa buhay natin, na tayo ay nakakalapit sa presensya ng Ama. For through Him, we both have our access in one Spirit to the Father. Ibig sabihin, through His sacrifice, we have access to the Father. Kaya yung ginawa ng ating Panginoon na pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay, yun po'y isang napakagandang nangyari sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, sapagkat nagkaroon tayo ng connection. Kung dati nga, sabi nga po, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Subalit, dahil o sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, na nakita natin, sabi diyan, Jesus broke down barriers. So His sacrifice brought us together and to God. Yan. So He broke down the barriers. Nagkaroon tayo ng direct connection, meaning pwede na tayong makipag-usap sa Diyos anytime. Wala nang intermediaries. No need for intermediaries. Para kasi nung araw, naabutan ko pa yung pagka magdadasal, kailangan tawagin si Santong ganito para, kumbaga, makarating yung ating panalangin sa Diyos. Meron pang dadaanan. Sabi rito, direkta na tayong may connection sa ating Panginoon. Makapagdadasal na tayo ng kahit na anong oras. So, no more barriers, mga kapatid. Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay pinatawad at pwede nang lumapit sa Diyos. Direkta, mga kapatid. Ang sabi nga po ng 1 John 5:4, hindi na tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Sa kung anumang mga kailangan natin. Sapagkat alam natin ibibigay ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. At sa Hebrews 10:19, ang sabi, malaya na tayong makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin yung the very presence of God. Malaya na tayong makakapasok kasi nagkaroon tayo ng direct connection, na wala na yung barriers. Kumbaga, wala nang sagabal, wala nang harang. Direkta tayong makalalapit sa Panginoon at tayo ay makahihingi ng anumang bagay na nais natin. So, ibig sabihin ay yung relationship restored. No? Nakabalik na tayo sa original na plano ng Diyos. Yung magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, yun po yung sinasabing nagkaroon ng access to God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa bagay pa po, yung panghuli, yung the church as a unified body. Yun po yung makikita natin dito sa mga talatang ating binasa.
So the church as a unified body. Doon sa verse 19, ang sabi po ay sa makatuwid. Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So as Christian, we're part of a bigger family, the church. Diba? Kaya nga sabi rito, nagkaroon tayo ng mga kapatid, diba? Magulang, doon nga sa mga provinces na kung saan tayo po ay napupunta, natatawag nating nanay, yung mga kapatiran natin na medyo may edad at mga tatay, di ba? So, extension ng ating pamilya at sinasabi rito, bahagi po tayo dito, no? Kung saan po ang bawat isa ay kabilang. So, pag sinabi nating the church as unified body, usually it refers, mga kapatid, to the idea that all believers are part of one body with Jesus as the head, no, mga kapatid. So it's about unity, cooperation, and working together as one entity. Ibig sabihin sa isang buong katawan, mga kapatid. So makikita natin ang unified body, the church, ay isang katawan. Maraming bahagi. Magkakaiba ng mga miyembro pero iisa ang layunin. Ang sabi ng 1 Corinthians 12 verse 10, mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. So, si Kristo ang ulo. Siya ang nag-uugnay at nagbibigay buhay sa lahat. So, tayo po ay makikitang magkakasama sa misyon. So, pantay-pantay ang halaga ng bawat isa sa simbahan. Walang higit o mababa. Lahat ay mahalaga sa mata ng Diyos. Tayo po ay nagtutulungan sa gawa. Lahat may kanya-kanyang gawa, pero iisa ang mission. So, yun po yung sinasabi natin, the church as a unified body. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Yan po yung ating pagtalakay ngayon dito po sa aklat ng Epeso. At sabi nga natin, yung ikalawang bahagi. Kasi yung first part po ay, ang title ay From Death to Life, pero ito naman pong pangalawa ay Christ has united us all. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2.